Ayan, so nag-profit tayo ng $1. Oh. So pwedeng manual i-close yan. So nag-buy tayo, nung tumas yung gold, nag-profit tayo. Ayan. Maganda yung profit natin, 1.13. Close. Ito 0.7. 0.9. Close. Okay, so check. Hello ka-trade! Dito sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade sa gold ng 1,000 pesos ang kapital. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-trade gamit ang cellphone natin. So mula sa pag-open ng trading account hanggang sa pag-login ng trading account natin dito sa cellphone, hanggang pag-open ng buy trade or sell trade at pag-close ng trade. So makikita niyo kung paano mag-trade, paano mag-profit, at syempre kung paano rin malugi kasi may lugi rin sa trading. Step 1, kailangan nyo munang mag-open ng trading account. Mag-register kayo, meron tayong link sa baba sa video description. Napakabilis lang nito. Lagay mo lang yung email mo, password, tapos dito sa partner code, i-enter mo itong partner code nito. Check mo lang yung agree, tapos register. Tapos i-check mo yung email mo para ma-verify mo yung account mo. Pagkatapos nyo mag-register, i-login niyo yung account niyo, sundan niyo ako. So dito sa account overview, click nyo itong real. Tapos, click nyo itong open additional account kasi meron akong mga lumang trading account eh. So, pwede kasi tayo mag-open ng hanggang 10 trading account dito. Okay? So, basta click mo lang yung plus sign dyan. Basta dito sa real. Pwede ka rin mag-demo account, yung play money, mag-practice ka. Okay? So, kung tunay na pera, real money, dito ka sa real. Open additional account. Okay, so dito, sundan nyo ako. Isi-set up natin yung account type natin. So, depende kung anong gusto mo. MT4 or MT5, walang problema. Okay? So, dito lang tayo sa MT4 kasi ito, hiyang ako dito. Parang ito yung old version, yung latest version naman yung MT5. Yun yung trading platform. Ito yun. Kung saan magte-trade tayo sa cellphone. Ito yung MT4, trading platform. Okay? Dito naman sa account type, piliin natin yung standard. Kasi ito yung standard lots. Karamihan sa mga trading account, ito yung standard lots. Pero mataas yung spread dito kaya gamitin natin ang ultra low standard. Standard lots pa rin siya pero mababa yung trading fee or yung spread. So select natin yan, ultra low standard. Sa leverage, okay na yan. 1,000:1. USD, check natin to. Click natin ang continue. Tapos ilagay natin yung password na gusto natin kapag nag-login na tayo sa trading platform sa MetaTrader 4. Okay? Okay, so complete natin. So, nakagawa na tayo ng trading account. Ito yung MetaTrader login ID natin. Ito naman yung server natin. Tapos yung password na ginawa natin. So, pwede mo ito i-screenshot. Okay? Para hindi mo makalimutan. Para ma-save mo. Makakatanggap ka rin ng email tungkol sa account mo. Ito yung MT4 ID. Tapos yung server. Yan yung importante kapag magla-login tayo. So, ang next step na gagawin natin ay i-download natin ang MetaTrader. Yung ganito. Kung saan tayo magte-trade sa gold. Example ito yung isang account ko, meron tayong trade sa gold. So para ma-download mo ito, punta ka lang sa App Store or sa Play Store. I-search mo lang MetaTrader 4 or MetaTrader 5, depende kung ano yung account na binuksan mo. So MT4 yung inopen natin, click natin yung open. Allow natin accept. Okay? So lalabas to, so i-cancel lang muna natin yan. So dahil may trading account na tayo, magla-login tayo sa account natin. So ilalagin natin yung Forex trading account natin. Okay, so ito yung account na ginawa natin. So yung server, XM Global Real 41. So dapat tama yung server na ilalagay natin sa pag-login natin. Kasi kapag mali yan, hindi tayo makaka-login. So lalabas ito, click natin yan. So login ID. So ito naman yung MT4 ID natin. Okay, copy natin yan. At ilagay natin dito. Okay, so password na ginawa natin. So ito ka-trade, kapag lalabas yan dito sa codes banda, ibig sabihin, nakapag-login na tayo. Okay? Kasi makita natin yung mga currency nag-iiba. Nagkulay red, nagkulay blue. Kasi kapag magkulay blue, tataas. Kapag magkulay red, bababa. So, yung mga menu nasa baba, sa chart, trade, history, settings. So, dito sa trade, makita natin yung balance natin, 0 pa. So, kailangan natin mag-deposit ng 1,000 pesos bago ko ituro sa inyo kung paano mag-trade dito. So, makita natin dito, wala pang laman. So, click natin ang deposit. Pwede tayo mag-deposit dito gamit ang Skrill, Neteller, GCash, mobile banking, mga local banks natin sa Pilipinas, crypto, credit or debit card, Google Pay, online bank transfer, ayan. So, ang gagamitin natin, pinakamadali,
GCash. Okay? So, sundan nyo lang ako. So, minimum 1,000 pesos. So, dito tayo sa peso. 1,000 peso. So, click natin ang deposit. So, makapag-deposit tayo ng 17.06 US dollar. So, confirm natin. So, siguraduhin niyo ka-trade na sa legit trading platform or trading broker kayo nag-open ng account. Kagaya nitong binuksan natin sa XM. Kasi maraming mga fake trading broker, mga scam na trading broker na kapag nakapag-deposit tayo, hindi na ma-withdraw yung pera natin. So, dapat sa licensed at regulated kagaya nito. Kaya, ilagay ko yung link sa baba sa video description, yung top 10 na legit forex trading broker kung saan pwede kayong mag-open ng trading account. Okay? So, dito, lagyan natin yung GCash account number natin. Okay, successful. So, nakapag-deposit na tayo. So, check natin dito sa MetaTrader natin. Okay, dito sa trade. Ayun, pumasok na yung 17.06 US dollar or 1,000 pesos. Ituturo ko na sa inyo kung paano actual mag-trade dito. Paano mag-buy, paano mag-sell dito sa gold. Kung paano tayo kumikita at paano rin nalulugi. Okay? So, dito sa quotes, makita natin wala yung gold dito. So, dito tayo sa plus sign. Punta tayo dito sa spot metals ultra low. So, makita natin dyan yung gold. Or minsan, yung symbol ay XEU USD. So, click natin yung plus. So, kung may gusto kang i-add, may gusto kang i-trade, so, hanapin mo lang dyan. Tapos, i-plus mo lang para lumabas yan dito. Okay? So, kung makita ninyo, yung nakakulay black, yun yung pwede natin ma-trade. Okay? Yung nakakulay parang gray, hindi siya natin ma-trade kasi depende kasi yan sa account type. Pag pupunta tayo sa chart, walang trade button dito. Okay? So, dito sa gold, diin natin yan. Tapos, chart, makita natin sa taas, merong nakalagay na trade. Okay? So, ngayon, explain ko sa inyo kung paano gumagana or paano kumikita sa trading. So, sa trading kasi, pag clinic natin yung trade, dalawa yung pwede din gawin. Pwedeng mag-buy, pwedeng mag-sell. So, kapag magbabuy tayo, tanda natin, kapag bibili tayo, kikita tayo kapag tataas yung presyo. Pero pwede rin tayong kumita kahit pabagsak yung presyo. So, ang tawag doon ay short selling. Pwede tayong mag-sell. Kapag mag-sell tayo, kikita tayo kapag babagsak yung presyo. Malulugi naman tayo kapag tataas. So, paano natin malalaman kung tataas or bababa yung presyo ng gold para magbabuy tayo or mag-sell? Okay, so, depende na yan sa sarili ninyong technical analysis. Analyze sa chart ng gold. Okay, so ito yung chart ng gold. Meron siyang mga candlestick sa gilid. Nandito yung presyo. Makita natin yung price sa gilid. Okay. So, ito, yung time frame yan, hour 1. Ibig sabihin, isang kandila, isang oras na galaw ng gold yan. Pwede mo yung ilipat sa lower time frame. Example, M5. So, isang kandila, 5 minutong galaw. Pwede mong palitan yung kulay kung gusto mo. Okay, so dito ka lang sa settings, dito ka sa charts, dito tayo sa colors, pwedeng gawin kapag bumaba, kulay red. Ayan, kulay red. Okay, bull candle, tulad natin sa green. Bear candle, kulay red. Okay, yan. So yan lang naman. Bar up, saka bull, parehas sa green. Bar down, saka bear, parehas sa red. Trade levels, i-check natin yan, pati itong ask price line, okay? So, punta tayo sa chart. So, ayan, makita na natin. Kapag kulay green, tumaas yung presyo. Kapag kulay red, bumaba yung presyo. Okay. So, paano natin malalaman kung magbabuy ba tayo ngayon or magsisell? So, remove na natin itong RSI na nakalagay dito. Hold na natin ito sa X natin yan. Para yan, naka-full screen na yung chart ng gold sa M5. So, meron ako ituturo sa inyong indicator or strategy. So, punta lang kayo dito sa F, main indicator window. I-search niyo ang, hanapin niyo ang Bollinger Bands. Okay, done. So, yan na yung Bollinger Bands. Okay. Tapos, sa pangalawang indicator, F ulit, main window, hanapin natin ang RSI or Relative Strength Index. Okay, done. So, yan. So, yung Bollinger Bands natin, so para siyang channel. Diba? Tatlong line, taas, gitna, saka baba. Okay? So, yung RSI naman natin, merong dalawang line, 70 at 30. Tapos, parang may moving average sa taas-baba doon sa gitna ng 70 at 30. So, paano ito gamitin? Okay.
So kapag yung price ng gold, example sa M5 tayo, nag-touch dito sa taas ng line ng Bollinger Bands, doon tayo magsisell. Kapag nag-touch naman dito sa babang line, doon naman tayo magbabay. So example kanina, kung nag-sell tayo, nag-profit sana tayo kasi bumaba yung gold. Ngayon, malapit na siya dito sa line, pwede tayong mag-buy. Okay? Posible na bumalik yung presyo ng gold pataas. So i-combine natin yan dito sa RSI. So example kanina, dito, nasa taas ng Bollinger Bands. So dito, nasa gitna lang, hindi siya nag-touch sa 70 or malapit lang sa 70. So yun, basic strategy kung paano mag-trade sa gold. Pero marami pang strategy na pwede nyo ma-search sa YouTube, sa internet. Marami pang indicators dito na pwede nyo gamitin. So ito basic lang naman. So makita natin, nag-touch na dito sa baba, so pwede tayong mag-trade. So click natin yung trade. So ang gagawin natin yung trade ngayon, magbabuy. So magbabuy tayo. So dito meron nakalagay na numbers, 0.01. Ano ba yan? Yan yung lot size or trade size. Okay? So, dito naman, makita naman natin yung price ng gold, sell price, saka buy price. Makita natin, may diferensya. 0.71, 0.95 kasi merong spread. Pero itong account na pinabuksan ko sa inyo, yung ultra low standard, so, pinakamababang spread sa gold na walang swap, walang commission. Kaya, kapag nag-open ka ng trading account, pag trade ka sa gold, yan, gamitin nyo yung XM Ultra Low, yung link natin sa baba sa video description. Okay, so ipaliwanag ko sa inyo yung lot size. Itong lot size or volume, ito yung amount kung ilan yung ititrade natin sa gold para kumita tayo ng ganitong amount or malulugi tayo ng ganitong amount. So ituturo ko sa inyo yung computation para mag-trade sa gold, 1,000 pesos yung capital. At syempre, hindi natin i-all in yung trade natin. Example, yung trade natin ay ano lang, 3 US dollar or 150 pesos or 4 US dollar or 400 pesos, mga ganon. Or 5 US dollar, mga 250 or 300 pesos, mga ganon. Hindi natin i-all in. Okay? So, balik tayo sa chart. So, kung magbabay tayo sa gold, lagyan natin ng marka. Lagyan natin ng lines. Dito tayo magbabay sa gold ngayon. Yan. So, yung target natin na tumaas, pabalik, hanggang saan? Hanggang dito. Example, hanggang dyan. Bumalik dyan sa taas. Yan, bumaba po yung presyo ng gold. Okay? Yan. So, ang presyo ng gold, 2,425 ngayon. So, babalik siya sa 2,428. So, ilan yung nadagdag? 3 US dollar. Yung presyo ng gold. So, ibig sabihin ng 3 ay 30 pips yun. Example, magkano yung ititrade natin sa gold? Example, 5 US dollar. Okay? So, ibig sabihin, kapag tumaas yung presyo doon sa 3 US dollar or 30 pips, okay? So, kikita tayo ng 5 US dollar. So, ito yung kukumpitin natin. So, basta tanda lang natin, 1 US dollar na presyo ng pagtaas o pagbaba ng gold, 10 pips yun. Pips kasi yung tawag sa trading. Okay? So, dahil ito ay 3 US dollar, so 30 pips. So, 5, i-divide natin kung ilang pips yung trade natin. Divide 30. So, lalabas 0.16. I-divide pa natin ng 10 yan kasi standard lots yung gamit natin. So, yan yung lot size natin. 0.016. Okay? So, yun yung ilalagay natin dito. Trade. So, 0.016. Ang problema, 2 decimal place lang. Hindi nakasama yung 6. So, i-round up lang natin. 0.02. So, nadagdagan ng 0.004. Kaya, syempre, tataas rin yung posibleng kikitain natin o malulugi natin. Sobra pa sa 5 US dollar. Okay? So, tingnan natin. Click natin yung buy. So, ang buy price, tumaas na pala. Naging 2.6 na. Okay? So, click natin yung buy. Kaso, may problema tayo, not enough money. So, ito pinakita ko sa inyo. Yan, para makita nyo kung bakit hindi kayo makapag-trade. So, makita nyo, di tayo nakapag-trade. Kasi yung lot size natin, 0.02. Tapos, yung deposit natin, 1,000 US dollar lang. Kaya, hindi talaga kaya. Kaya 0.01 ang minimum dyan. Ayan. So, click natin. 0.01. Buy market. Ayan. So, yan. Nakapag-trade tayo ng 0.01. Okay? So, ngayon, paano natin makakompute yung kita natin dito? Sa 0.01, okay. So, nag-buy tayo 0.01. 25.57. Okay. Screenshot natin ha. Ayan. Screenshot natin. So, kata ng calculator dito lang sa PC. Ayan. Ito yung price. Ito yung negative natin. So, nag-buy tayo 25.57. Okay? So, minus natin sa price ngayon kasi bumaba pa siya at meron pa yung spread.
So, 2425.05 equals, ilan yung diferensya? 0.52 US dollar or 5 pips. Ayan. So, magkano yung negative natin? 0.52 rin. Okay? So, sa 0.01 lot size pala na trade natin, kung magkano yung ibaba or itaas ng gold, yun yung kikitain natin. Okay, di ba? So, napakadali lang ng computation. Kung sa pips naman, 0.1 US dollar per pips ng gold. Okay? Ngayon, kung tataas naman siya, okay? So, kung tataas siya, dito sa nilagay natin, saan tayo nag-buy? 2425.57. Kung tumaas siya dito sa 2428.75, so ano yan? 3.18 or 31.8 pips. So 3.18 i-times 10 lang natin. So 31.8 pips. So yun din yung kikitain natin, 3.18 US dollar din. Okay? So times 0.01 lang naman yan. Times 0.1 lang naman yan eh. Okay? O diretso na. Kung magkano yung tinaas ng gold or magkano yung binaba, yung price na US dollar, yun na yun. Pero in terms of pips, yun, parang pinapagulo pa ng konti. So, paano naman natin i-close kapag kumita na tayo? So, dito dahil nakabay tayo, so syempre kikita tayo kapag tataas. Malulugi tayo kapag bababa. So, pwede tayong malugi kapag bumaba. So, magkano yung pwede nating malugi? So, depende sa iyo yan kung magkano yung gusto mong ipalugi. Example, 2 US dollar yung gusto mong ipalugi. Okay, so iset mo lang dito. So, minusan mo lang ng 2 US dollar yung presyo ng gold. Pwede mo iset yung stop loss mo. Okay, tuturo ko sa inyo kung paano mag-set ng stop loss. So, ano ba yung stop loss? Yun yung stop loss para makuklose yung trade mo kapag may loss ka na. So, kahit naka-off yung cellphone mo or wala kang internet, basta nakaset na yung stop loss mo, tapos bumagsak yung presyo, nakabay ka, malulugi ka, automatic makuklose yung trade mo na na-loss ka lang ng 2 US dollar. So, depende sa'yo na kapag bumagsak pa ng mas malaki, hindi ka nang malugi ng malaki. Okay, so nag-entry tayo, 2425.57. So, maglagay tayo ng stop loss na 3 US dollar. So, minus lang natin yan. Magiging 2422.57. So, dito tayo nag-entry, 2425.57. So, minusan lang natin yan ng 3 US dollar. So, 2422.57 yung stop loss natin. So, dito tayo sa chart. So, dito tayo sa trade natin. Hold lang natin yan. Modify. Tapos, makita natin dyan, meron nakalagay dyan na stop loss. Isiset lang natin yan. 2422.57. Modify. Kung makita nyo, meron dyang line. Kung nakita nyo yung red line na yan, SL, yun yung stop loss. Kapag bumaba yung presyo ng gold hanggang dyan, malulugi ako ng 3 US dollar, automatic mag-close yung trade ko. Okay? So, anytime, pwede mo rin i-close yung trade mo anytime. Ito, example, may profit ka, pwede mong i-close. Pwede mo i-close yan. Or may loss, kahit hindi pa 3 US dollar, pwede mo rin i-close yan. I-hold mo lang, tapos pindutin mo lang yung close, mag-close na yan. So, ngayon, sa take profit naman, yung kita naman. Okay? Magkano naman yung ilalagay natin dito sa take profit? So, depende kung magkano yung gusto mong kitain. Okay, example, gusto natin kumita ng 5 US dollar. So, saan ba tayo nag-entry? Balik tayo sa entry natin. So, lagi natin titinan yung entry natin. So, plusan lang natin yan kung magkano yung gusto natin kitain. Example, 5 US dollar. So, mas malaki kaysa sa stop loss natin. So, equals. So, 2430.57. Okay? So, set natin yan. Modify. 2430.57. So, click natin ang modify. So, punta tayo sa chart. So, makita natin yung trade natin, nakaset na yung take profit at stop loss level. Ibig sabihin, kapag tumaas yung presyo ng gold hanggang dito sa sinet natin na price, automatic makuklose yung trade natin na may kita tayo na 5 US dollar. Okay? So, kahit patay yung PC natin, kahit wala tayong internet, basta nakaset na dito. Okay na yan, automatic na yan. So, syempre, pwede natin manual i-close. Pwede i-close agad ngayon na may kita tayo. Okay? So, makita nyo, kulay blue siya, ibig sabihin profit, kasi pataas yung presyo ng gold ngayon. Kasi nakabuy tayo. So, kapag nakasell tayo, kikita naman tayo kapag bababa. Malulugi tayo kapag nakabuy. So, mamaya, hintayin natin maklose yung trade na ito. Tapos, mag-trade tayo ng sell trade naman yung gagawin natin. So, dito sa history ka trade, dito natin makita yung mga trades natin. Profit man or loss. So, yung trade natin sa gold, nag-buy tayo. Nag-set tayo ng stop loss. So, automatic, tinamaan yung stop loss kasi bumagsak yung gold. Yan, negative ng 3 US dollar. So, ayan, nag-trade tayo ulit.
Nag-buy tayo ulit dito kasi bumaba ulit yung gold. So ayun, nakita nyo kung paano gumagana kapag nag-buy tayo, mag-profit tayo kapag tataas, kapag bumaba, malulugi tayo. So pwede rin nating manual i-close. Example ito, lugi na ako ng 3.6. So i-close ko yan, manual ko i-close. So close with loss. So yun, makita natin sa history. So dalawang trade tayo, nalugi tayo ng tig 3 US dollar. So kung tumaas yun, mag-profit tayo. So ngayon, try natin mag-sell. Para may pakita ko sa inyo kung paano mag-sell. So sell natin si gold. Ayay, not enough money na. Dahil ultra low standard yung ginamit nating account, kailangan ng mas malaking kapital. Example, 20 US dollar, ganyan. Or 2,000 pesos, 2,500, para makapag-trade tayo ng marami. Okay, so nakadalawang trade lang tayo. Nalugi kasi kung nag-profit yun, makarami tayo ng trade. Pero may mas magandang account na pwede kayong mag-trade ng marami. Kasi mas mababa yung lot size na, yung ultra low micro na account. Kapag yun yung inopen nyo, yung minimum trade noon 0.1 yung minimum lot size. Pero mas mababa yun ng times 10 dito sa standard kasi yun ay micro lots. So pwede ka pang makapag-trade ng marami noon kahit malos ka na ng sunod-sunod na example dalawa. So ka-trade, deposit tayo ulit. Dagdag ako ng 1,000 pesos para ma-recover natin yung loss natin. Kanina, ayan, nakatatlong trade pala ako sa gold. Nag-sell ako dito sa isa kong account. Profit ako ng 49 US dollar, 38 US dollar, 43 US dollar. Ayan. So ngayon, nag-sell na ulit ako dito. Ayan, negative pa ng 8.2. So target ko na bumaba ng mga 39 US dollar. Yung stop loss ko, 31. So mas malaki yung profit kaysa sa loss. Okay, pero gusto ko ipakita ko sa inyo kung paano mag-win yung trade eh. Kaya dagdag ko ng 1,000 pesos. Paano mag-win kapag mag-sell, paano mag-win kapag mag-buy. Okay, dagdag tayo ng 1,000 pesos. So, maraming strategy sa gold. Mag-nood ako sa YouTube. So, mas maganda yung trend following strategy sa gold. Kasi yung gold kasi trending. Kapag bumaba, diretso pababa. Kapag tumas, diretso pataas. Yan, tulad ito. So, kung sell ka lang ng sell dito, profit ka lang ng profit kasi pababa lang ng pababa yung gold. Oh. Okay? So, nakapag-deposit na tayo. Refresh natin yung balance natin. Yan, 27. So, trade tayo ngayon sa gold. Okay, sell tayo. Okay, yan, nakapag-sell na tayo. So, set natin yung target natin dito sa baba. 2415 or 2416 lang. Pwede na yan. Modify, take profit, 2416. Stop loss natin kahit dito sa 2425. Okay. 2425. So lagi kayo mag-set ng stop loss para kung sakaling biglang gumalaw ng mabilis yung gold, okay, hindi kayo malulugi ng malaki. Okay lang kung hindi kayo mag-set ng take profit para pag dumiretso yung gold, mag-profit din kayo. Okay lang hindi mag-set ng take profit para kapag dumiretso, mas malaki yung profit. Wag lang yung stop loss kasi kapag dumiretso, mas malaki yung loss niyo. Okay, so hindi ko na patagalin itong video na ito. I-close ko na itong trade. Nag-profit ng 0.6 US dollar. Magkano yung profit natin? 0.6. Close natin. So anytime pwede nyo i-close. History, makita natin may profit tayo sa gold, 0.6. So nag-sell tayo kaya nag-profit. Ngayon, pakita ko naman sa'yo kung paano mag-profit kapag mag-buy. Open tayo ng buy trade. Okay. So yan, hintayin natin na tumaas. Tapos i-close natin. Naku, bumagsak pa. So, pwede rin kayo mag-trade ng marami kapag marami kayong kapital. Pwede kayong mag-doble ng trade, example, 2 buy. Basta kaya ninyo. Ang problema niyan, kapag bumagsak yan, sabay-sabay yan lugi. Mas times 2 yung lugi nyo kasi 2 yung trade nyo. Pero kapag mag-profit yan, kapag tumaas, times 2 din yung profit nyo. Kagaya yan, no? Kapag dumiretso yan pataas, maging 2 yung profit ko, mas malaki yung profit. Kaso pag bumaba, mas malaki yung lugi. Kasi 2 yung trade mo. So, tingnan natin. Yan, katulad yan, no?
Meron tayong dalawang profit, 0.7, 0.2. Wait natin mag 1 US dollar. Ayan, so nag-profit tayo ng 1 US dollar, oh. So pwedeng manual i-close yan. So nag-buy tayo, nung tumas yung gold, nag-profit tayo. Ayan. Maganda yung profit natin, 1.13. Close. Ito 0.7, 0.9, close. Okay, so check natin sa history. So yung dalawang buy nag-profit ng 1.22 at 1.01 US dollar. So ganun lang kabilis. Kasi yung gold mabilis gumalaw, pwede tayong mag-profit ng mabilis, pwede rin tayong malugi ng mabilis. Kaya bago kayo mag-trade ng malakihan, kabisaduhin nyo muna yung pagtitrade sa gold, yung galaw ng gold. Kasi pwedeng malugi ng mabilis, pwede rin kumita ng mabilis. So ngayon, try naman natin mag-withdraw kung legit ba. Okay, so click natin dito ang withdraw. Tapos hanapin natin dito ang GCash. So dapat yung GCash pag deposit nyo nakapangalan sa inyo, GCash. Yun. So withdraw tayo ng, withdraw natin lahat, oh. Pero withdraw natin. Magkano ba yung laman ng wallet natin? 30.77. Withdraw na ito lahat. Okay. Kasi maliit na account na naman ito, eh. So try natin kung legit ma-withdraw yung capital natin. So yan, yung withdrawal natin. Nag-request tayo ngayon alas 3 ng hapon, 3:22. So pending na pumunta yung GCash. So wait natin. Katrade, nandito tayo sa ating mga alagang sisiw. Pakita ko sa inyo. Kasi pumasok na yung withdrawal natin sa GCash. Pakita ko sa inyo yung sisiw natin alaga. Yan yung sisiw natin, oh. Yan, pinapakain natin ng nyog. Biyak tayo ng nyog. So ginamit natin gulungan, mga flying pin lang para madaling ilipat. So parang hindi na naka-fix. Pwedeng ilipat. So nagkakagatan niya ng sisiw. Yung mga buntot nila, puro dugo na, oh. Tayo na. Baka mamatay yan. Dudugo na yung itan. Yung tuka nila. So ito na yung withdrawal natin galing XM. Pumasok na 1,786 pesos. Nalugi tayo ng 204 pesos. Pero ayan, napakita ko sa inyo na anytime pag gusto nyo nang withdrawin, so mawi-withdraw nyo agad. So legit na trading platform. Okay? So yun lang ka-trade para sa video nito. Ayan, kung gusto nyo mag-trade na, mag-open ka na account, meron tayong link dyan at gamitin nyo yung partner code ko. So kung gusto niyo itong video nito, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko at i-follow niyo rin yung Facebook ko, tapos mag-message kayo pag may mga tanong kayo. Salamat.